Mahirap po kasing mag-anyaya ngayon ng tao sa ganitong mga gawain. Lalo na ang ating panahon ngayon, mayroong iba't ibang hilig ang mga tao na pinupuntahan. Kuminsan nakakaramdam ako ng paninibugho. Pag nakikita ko na yung halimbawa naglalaban sa tennis, makikita mo daan libo yung mga tao. Nandoon nagtitiyaga yun. Kahit na sa mga lugar na walang bubong, kahit mainit, nagtitiyaga sila. Hanggang matapos yung kompetisyon ng tennis, ganun din pagka yung soccer ba tawag doon, yung football, yun. Napakaraming tao. Daan libo. Nagtitiyaga sila. Sa basketball, ganun din. Daing tao. Yun ang makikita mo. Well, ulit-ulit lang yun. All throughout the history of all those sports. Pero ang mga tao, dedicated sila sa panonood ng mga yan. Nakakapanibugho, gaya nung sinasabi ni Pablo, naninibugho ako ng panibugho ukol sa Diyos. Bakit pagka ang ipag-aanyaya mo ay yung para sa bagay ng Panginoon, mahirap mag-anyaya kahit walang bayad? Yung mga may bayad yun eh. Para manood ka nun, may bayad yun. Pag nandun ka sa harap, mahal ang bayad dun eh. Yun. Yun po ang aking napapansin. Kaya salamat sa Diyos pagka merong ganitong pagkakataon na kami ay nakapag-anyaya ng ilan. Merong kasing puwersa na nag-uudyok sa tao. Pagka ang pupuntahan ay yung mga bagay na walang kinalaman sa Diyos, may puwersang nag-uudyok sa tao. Pagka naman ang pupuntahan mo yung ukol sa Diyos, meron namang humahad lang. Ganon ang nangyayari. Pero kahit hadlangan naman pagka ang isang tao ay mayroong pagnanais makapakinig ng salita ng Diyos, nagaganap namang siya ay makarating para makinig. Nakasulat yun sa 8:47 ng Juan. Pakinggan nyo mga kapatid. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ayon, yung sa Diyos ang wika ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Yung salitang nakikinig ng salita ng Diyos, yung sa Diyos, hindi naman ang sabi ang sa Diyos nakinig ng salita ng Diyos. Hindi ganon. Ang sabi, ang sa Diyos nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya tumitigil sa pakikinig. Laging ang hilig niya ay makinig ng salita ng Diyos. Iba kasi yung nakikinig sa nakinig. Pagka nakinig, isang beses nangyari. Pero yung nakikinig, tuwing may pagkakataong makinig, nakikinig siya ng salita ng Diyos. At yun ay hula sa Biblia. May mga ganong tao na lilitaw o iiral, mabubuhay sa mga huling kapanahunan, sa kapanahunan natin. Nasa Apokalipsis 1:3, ganito po ang nakasulat. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Sa panahong malapit na ang wakas, isa sa mga hula sa Biblia, mapalad ang wika yung bumabasa, mapalad din yung nakikinig ng mga salita at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya kami po ay natutuwa pag may naanyayahan kaming makikinig ng salita ng Diyos. Kasi hindi naman yun common o hindi madali sa lahat ng mga tao. Merong mga tao umiiwas pa ngang makinig ng salita ng Diyos. Merong mga tao ang gustong pakinggan
salita ng tao. Kaya may mga relihiyon na ang umaakay ng mga pastor, hindi salita ng Diyos ang ipinapakinig sa tao eh. Salita lang sila ng salita, di sila nagbabasa ng Biblia. Kwento lang sila ng kwento. Kagaya nung isang pastor sa Africa na sumisikat ngayon na napakahusay daw ikang manghula. Ang ginagawa nun, pagka yung mga tao papasok doon sa kanilang habang pumapasok, nagre-register. May nag-i-interview. Ang gagawin, taga saan ka? Maririnig ng pastor. May asawa, may anak, gano'n. Tapos, may problema ba kayo? Baka makakatulong kami. Sasabihin, meron na akong sakit, arthritis eh. Lalagay doon, lilista. Nakikinig naman yung pastor. Mamaya, pagka natapos na, lalabas na siya, mangangaral. Sasabihin, ayan na mangangaral na yung pastor. Dito ngayon, may sakit na arthritis. Magugulat yung tao, ba't alam? Kasi napapakinggan ng pastor yung interview dun sa mga ini-interview dun sa labas. Yun, ang ginagawa ng pastor, nagpapahanga, mangangaral kunyari, pero hindi nagbabasa ng Biblia kung ano mga sinasabing mga imbento para pahangain yung mga tao. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya ang mga tao ngayon, marami, hindi na salita ng Diyos ang pinapakinggan, kundi yung mga iniimbentong mga salita at pangangaral ng mga pastor na nangunguwarta sa relihiyon. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Doon sa 16, 17 hanggang 18 ng mga taga-Roma, pakinggan nyo. Ngayon ipinamamanig ko sa inyo